kasama niya ang Panginoon sa oras na ito. Wala na siyang karamdaman doon, wala nang lungkot, wala nang inagpis, wala nang sakit ng loob. Kaya alam niyo po, ito yung pinaka-the best na mararanasan ng isang lingkod ng Diyos. Ano yun? Yung malaman niya, yung maunawaan niya na may naghihintay pala doon sa kanyang sa langit. Amen po ba? Kaya dapat ngayon pa lamang dito sa lupa, no, ma-realize natin, maisip natin, makapag-desisyon tayo, saan nga ba talaga ang patungo? Alam niyo po, huwag po kayong magduda, huwag kayong magdalawang isip. Dapat yung patutunguhan po ninyo, alam po ninyo. Alam dapat natin kung saan tayo tutungo. Saan ba tayo dapat tumungo doon po sa langit? Hindi po sa impyerno. Although hindi po perfecto ang pamumuhay natin, pero hindi po ito license or lisensya para po tayo ay hindi maging tapat sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang pinaka-the best po is pinagsisikapan mo. Sabi mo nga sa katali mo, pinagsisikapan mo. Na ikaw ay maging mabuting lingkod ng Diyos. Amen? Sa kabila po ng nangyayari sa mundong ito, ulitin ko po, may kaharian na naghihintay sa atin. Amen po ba? So yun pa rin po yung ating topic, no? The Kingdom Waiting. Bakit po may kaharian? Kasi po may naghahari. Amen? At sino po yung naghahari na yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba yun? Walang ibang naghahari sa langit kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po yung paghahari niya. Sa kanya po lahat din eh. Pero binigyan niya ng pagkakataon yung kaaway. Bakit? Pinahintulutan niya yun. Bakit niya pinahintulutan? Para ang mga tao is matutong tumawag sa Diyos. Kasi kung ang buhay po ay perfecto, wala na po tayong tatawag ng Panginoon. Hindi na tayo mag-church. Hindi na tayo pupunta sa mga gawain. Bakit? Kasi walang problema eh. Tama po ba? Kaya nga lagi ko kayong iniikayat na kapag kayo po ay may mga pinagdadaanan sa buhay, ang laging solusyon walang iba, kundi yung ating Panginoon. Amen po ba? Sabi po dito, no, ang kaharian naghihintay. Yan. Ang ating title sa umagang ito, When Nothing Harms. No? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na yung protection ng Panginoon is nasa inyo? Tama po ba? Hindi naman porket nagkasakit ka, hindi naman porket may pinagdadaanan ka sa panahon na ito, hindi naman po porket na may karamdaman ka is pinabayaan ka ng Diyos. Madalas pinahihintulutan ng Diyos ang mga bagay na hindi maganda sa iyong buhay para mas matuto tayong pangalagaan. Unang-una ang ating mga sarili. Last week, yan po yung naging topic. Tama po ba? Yan po yung naging topic po ni Pastor Jobert, no? Yung ating katawan is templo ng Diyos. At nung pangalawang linggo po, ano po yung naging topic natin, no? Na yung ating mga mata pala is hindi lang dapat nakafocus sa mundong ito, kundi sa mga bagay na inihanda ng Diyos doon sa langit. Kaya wala pang matang nakakakita eh. May tenang nakakarinig. May puso nakakaunawa sa inihanda ng Diyos sa iyo. Akala mo ba na yung nararanasan mo pagpapala ngayon is yan na yun? Hindi po. Mas marami pang darating sa buhay. Amen? Mas sikit pa po ang mga darating sa buhay nyo. Tandaan natin, pag may isang bagay na nawala sa iyo, tandaan nyo po, ang ibabalik ng Diyos dyan, higit pa. Higit pa po. Hindi po ako nagbibiro. Bakit? Pangako ni Lord din eh. Mas the best po yung darating sa buhay ninyo kapag po may nawalang isang bagay. Amen po ba? Amen. Nandiyan po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Amen. Kaya nga, tayo po'y patuloy na binibigyan ng halaga ng Diyos. Alam niyo po ba mahalaga tayo sa Panginoon? Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, wala siyang ibang inisip kundi tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Wala po siyang ibang iniisip kundi tayo. Kaya nga nung sabihin ng Panginoon sa atin na mahal niya tayo, totoo po yun hanggang dulo. Hello po? Kaya nga kung marirealize lang ng mga tao sa mundo ito, kung gaano sila kamahal ng Panginoon, baka siguro po, lahat po ng mga simbahan puno. The problem is, kapag ang isang tao kasi is may pinagdadaanan sa buhay, lalo na kapag hindi maganda ang kanyang pinagdadaanan, ano po nangyayari? Dinadaan niya ito sa mga bagay na hindi maganda. Minsan material, minsan sa mga kaibigan, minsan sa mga ibang bagay na hindi maayos o maganda. Alam niyo po, sa umagang ito, hinihikayat ka ng Diyos
na kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, dapat makita mo na may naghihintay sa iyo doon sa langit. Amen po ba? Ang mahirap po yung mamamatay yung isang tao, mamamatay na lang, hindi niya pa alam kung saan siya pupunta. Hello po ba? Hello? Yung mamamatay na lang ang isang tao, nagdududa ba siya, saan ba talaga ako pupunta dapat? Alam niyo po, huwag tayong maghintay or huwag natin hintayin na dumating tayo sa ganong sitwasyon. Na kung kailan nandun ka na sa huling hantungan mo o sa last moment ng iyong buhay, doon mo pa lang mapagdidesisyonan na ako ay pupunta sa langit. Ayun pa lang, kapatid, lagay mo na sa isip mo, sa puso mo, na ang pupuntahan mo ay doon sa karya ng Diyos. Amen? Kasi paghahalin niya tayo Tayo po ay sa Panginoon. Nga lang tayo ay dinugis ng kaaway. Sinira tayo ng kaaway. Kaya nakorap ang ating karakter. Tama po ba? Kaya nagkaroon, alam niyo ba, ang corruption, noon pa man nandyan na. Ang unang nakorap, hindi po yung gobyerno, kundi tayo mismo. Nakaranas ka ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, paglaban sa magulang, pagrebelde, lahat po ng mga bagay na hindi maganda is nagawa mo. It is because nakorap yung karakter mo. Tama po ba? Kaya nga, nung na-realize mo na mali pala ito, hindi pa naman uli ang lahat. Bakit? God is a God of second chance. Amen po ba? Siya ang Diyos na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sabi po dito sa Psalms 91:10 or Awit 91:10, sabi po dito, no? Walang kasamahan ang darating sa iyo, ni salit man ay lalapit sa iyong tahanan. Alam niyo po ba, habang nagpupuri si David, no? Habang siya lumalapit sa Panginoon, ito yung kanyang declaration. Ito yung kanyang kapahayagan. Naniniwala po ba kayo, kapatid, na kapag kayo ay nasa piling ng Diyos, pag tinanggap mo siya bilang Diyos mo at tagapagligtas, bilang Savior mo, ikaw ay pananagutan niya. Sagot ka niya. Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po ba, mga kapatid, na kahit na minsan muntik-muntik ka na ma-aksidente, minsan marirealize mo, or na-realize mo ba, it is because of God's grace. Naisip mo ba na nandun yung pag-iingat ng Panginoon sa'yo? Amen po ba? Nalinayo ka niya dun sa mga maling tao, sa mga tao na hindi ka mag-grow spiritually. Nalinayo ka ng Diyos dun sa mga tao, alam niya na makukurap yung character mo. Alam niyo po ba, minsan, akala natin is porket nagkaroon kayo ng gap ng kaibigan mo, ng matalik mong kaibigan, is kasalanan mo. Hindi. Minsan, ginagawang daan ng Diyos yun. Parang alisin na ng Diyos sa'yo yung tao na yun. Bakit? Hindi na siya nakakaputi sa'yo. Bakit? Puro na lang kasi siya bote sa'yo. Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Kaya nga, habang tayo namumuhay sa mundong ito, no? Minsan po, sino dito nakakaranas ng takot? Be honest. Di ba? Normal po yun eh. Tinamuhay katabi mo kung mukha bang nakakatakot yan. Ate, welcome po kayo dito ha. Pwede mag-welcome muna natin pala si ate, no? Welcome ka dito. At si kuya, nandun sa dulo, no? Welcome ka dito, kuya. Normal po sa atin, na minsan tumakot tayo, lalo na sa ating mga asawa. Amen po ba? Ako'y nagbibiro lamang, no? Sabi dito, no, sa aking introduction, normal po pala na minsan tayo po'y makaranas ng sakit. Una-una, sakit ng loob. Tignan mo ngayon katabi mo. Nagbibigay ba ng sakit ng loob sa ibig yan? Normal yan. Pero hindi normal yung sakit ng loob tumagal. Anong tawag doon? Abnormal na po yun. Nandiyan po ba kayo? Normal pala sa atin na maranasan natin yung minsan yung isang araw. Sino dito naranasan yung buong maghapon niya parang maskarap? Sobrang nakaranas. Pero like Kristiyano ka, all things will work together for good. Tama po ba? Ibig sabihin ba, dahil ikaw ay lingkod ng Diyos, may isip mo na nilayo ka ng Diyos dun sa mga bagay na yun. Kaya may lakad ka, hindi natuloy, nakaporma ka na. No? Tapos, na-disappoint ka. Bakit? Kasi yung taong kausap mo, hindi siya taong kausap. Pero alam niyo mga kapatid, sa mga ganung bagay, we must be sensitive. Bakit? Baka kasi kapag dumiretso ka doon, makapahamak ka.
Kaya hindi inalaw ng Diyos sa'yo na makapunta ka doon. Alam niyo po, normal pa na yan sa atin. Nga lang, ang sabi dito, napakaganda ng pangako ng Diyos. Ano po yun? May kahariang naghihintay sa atin. Na pagdating natin doon, wala nang luha. Sabi po ng pahayag o Revelation, wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang kalagayan. Napakasarap po nun. Tama po ba? At ang maganda po doon, no, sa Bagong Testamentong ginawa ni Goods, wala na pong maintenance doon. Amen? Tama po ba? Hello, kung mga nagme-maintenance yan, kaway-kaway. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kaya nga, ang nais sa atin ng Panginoon, tulad po ng sinulat po ni David dito, ni Haring David, no? Bakit niya ito dineclare? Kasi nga, kapag the more na tayo po'y lumalapit sa mga bagay na hindi maganda, the more na mapapahamak po tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Pero pansinin mo ang buhay mo bilang isang lingkod ng Diyos. The more na umiiwas ka sa mga bagay na hindi maganda, mas lalo kang pinagpapala. Oo, sa una siguro matitest ka. Masusubok ka. Darating ka sa point na kailangan mong mamili. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag nasimulan mo ang mabuting bagay, kapag nasimulan mo ang mga magagandang bagay sa buhay, makakasanayan yan, magiging lifestyle mo yan. At kapag naging lifestyle mo yan, hindi ka na mahihirapang magdesisyon na lumakad sa katuwiran ng Diyos. Believe me. Ang pagbabago ko sa una lang yung mahirap, hindi ko ka nagbibiro. Pero kapag nakasanayan mo na yan, ikaw mismo sa sarili mo, masasabi mo, na kaya mo pala. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Ang ating layunin, no, ang layunin po ng sermong ito is gisingin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Sino po dito yung mga mananampalataya tinutukoy? Tayo po. Amen po ba? Tayo po. Amen po ba? So, meron po tayong pananampalataya. Ito po yung ating belief o paniniwala sa ating Panginoon. Sabi dito, no, gisingin ang pananampalataya ng mga mananampalataya upang ihinto ang pamumuhay sa takot. Bakit sinasabi ito ng Diyos sa atin? Kasi ang espiritu ng takot ay hindi nagmula sa ating Panginoon. Kaya tuwing tayo natatakot, no, mag-pray ka lang, Lord. Ganito pagkaramdam. Pasino mo pag natatakot ka? Pag nasa panganib ka, anong pakiramdam mo? Wala ka sa focus. Nagdadalawang isip ka. Hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Walang kapayapaan ng iyong isip. So palagay niyo po ba galing ba sa Panginoon yun kapag yan yung nararamdaman natin? Hindi po galing sa Diyos yun. Kapag ang isang tao, especially ikaw na lingkod ng Diyos, is nakakaramdam po ng kaguluhan sa iyong isip, ng takot, ng pagdududa. Alam niyo po ang ginagawa ng kaaway. Nais kanyang i-distract. Hello po? Kunyari gusto mo mag-decide, pinag-pray mo yung araw na yun. At doon sa araw na yun, magdidesisyon ka. Tapos bigla, yung desisyon na yun, hindi mo pala kayang panindigan. Alam niyo po bakit? Kasi gusto ng Diablo, maguluhan tayo. Walang ibang hangad ang kaaway, kundi sirahan yung ating mga magagandang desisyon sa buhay. Kaya napansin mo ba, mula nang magdesisyon ka maglingkod sa Panginoon, ang dami pagsubok na dumating. Bakit? Kasi ang gusto ng kaaway is hindi ka makapag-focus doon sa iyong pinaglilingkuran ng Panginoon. Ang gusto ng kaaway is masira yung focus mo. Kaya sa tuwing nakakaramdam ang isang lingkod ng Diyos ng takot, tayo po yun, mga lingkod ng Diyos, no? Magbalik ka kung saan ka nanampalataya noon. Ano po yun? Nung pinaniwalaan mo na may isang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para sa iyo. Tingnan ko lang kung hindi marilibay yung puso. Alam niyo po, ang yung lingkod, tuwing nararamdaman ko po yung mga bagay na hindi maganda, lalo yung takot. Siyempre po, normal po yun eh. Hindi po ko nagbibiro. I always seek wisdom to God. Lord, bakit ko nararamdaman ito? Hindi pwede ito. Lagi kong dinidiklo yun. Kapag hindi po ako makatulog dahil naguguluhan ako, lagi akong nag-a-ask ng wisdom kay Lord. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa akin, just simple and say, mag-worship ka sa Lord. Totoo. Naranasan niyo na ba yung natatakot ka tapos tinry mo magkulong sa kwarto tapos lumuhod ka, nag-pray ka?
So, ang nakaratas nun? Amen. Joke lang po. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kung wala ka sa kwarto, nasa kalsada ka, pwede mong gawin yun. Pwede mong hawakan yung ulo mo. Kunyari, naguguluhan sa pangalan mo, Jesus. Itong kaisipan na ito na naguguluhan, bigyan mo ng katahimikan. Hindi po ako nagbibiro. Kasi walang ibang hangad sa atin ang kaaway, kundi sirain tayo, wasakin tayo, at nakawit ang peace of mind na binigay ng Diyos. Kaya sa tuwing nagkakaroon ka ng anxiety, ano nangyayari sa'yo? Yung bawat desisyon ng buhay mo is nagugulo, nasisira, nadidistract ka. Kaya kapag nadistract ka na, nadadamay na lahat sa atin. Alam niyo mga kapatid, hindi porket pinahintulutan ng Diyos sa atin yon na may mga ganong sitwasyon tayo minsan, is gusto niya yon. Minsan, hinihintay ng Diyos sa atin na patuloy tayong maniwala sa Kanya at manampalataya. Amen po ba? Na sa kabila ng pinagdadaanan mo is ipopokus mo yung belief mo sa Panginoon. Amen? Lord, ikaw na bahala dito. Kayo na pong bahala sa sitwasyon ito. Sige, tanungin mo kayo. Yung bang mga sitwasyon natin minsan na napakahirap, is kaya ba natin i-handle yun? Hindi natin. Hanging Diyos lang ang maayos. Is that an amen? Hanging si Lord. Yung bang katabi mo na nakakatulog ng maganda kapag gabi, kanino galing yung peace of mind na yun? Hindi. Pero, paglabas mo sa mundo nito, anong mangyayari? Puro mga bagay na hindi maganda. Kaya ang ating layunin dito, nais ng Diyos is, ihinto ang pamumuhay sa takot at simulang mamuhay sa katiyakan, sila ay nasa ilalim ng pag-aari ng Diyos. May nag-ahari sa ating buhay. At yun ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sagot ka niya. Sabi mo sa katabi mo, sagot ka ng Diyos. Kung saan ang kapangyarihan ng kasamaan ay hindi mananaig, ang puso ay binabago at ang kaligtasan kay Kristo ay hindi kailanman masisira. Ito, kahit ilang beses ka mang sinayin mo sa akin ng kaaway ng Diablo, lagi mong ilagay sa iyong puso at isipan, hindi kaya kayang babagsakin. Amen? Amen po ba? Hanggang dyan lang siya. Nakatali siya. Nandyan lang siya. Pero kapag lumapit ka dyan, kakalimutin ka dyan. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nandirito ngayon, at madalas natatakot ka, namumuhay ka sa takot, sa pagdududa, lagi kang nagkakaroon ng anxiety, wala kang kapayapaan sa iyong puso, today is the day na maunawaan mo na ang Diyos ang nag-ahari sa iyong puso. Sagot ka niya. Amen? Sabi sa ating point number 1, when God is our refuge, fear loses its power. Amen? Kapag ang Diyos ang ating kanlungan, walang kapangyarihan ng takot. Tama po ba? Amen. Dapat maisip natin yun. That God is with me. Amen? Naisip po ba natin minsan yun? Ulitin ko po, normal po sa isang tao na siya'y matakot. Pero kapag na-realize mo na kasama mo pala ang Diyos, pambihira. Kahit sinong dambuhala ka yan, kahit gaano pa kalaki ang mga bundok na problema na yan, naniniwala ka na kayang ayusin ng Panginoon yan. Amen? Amen po ba? Ano sabi sa Isaiah chapter 41 verse 8, ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayan, aking hinirang. Tignan niyo po yung pag-a-address ng Panginoong Diyos, sa kanyang mga lingkod. Verse 9, ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi itatakwil. Imagine niyo, kung alam lang ng mga tao noon pa man, sabi ko ba, kung agad ko lang nalaman na mahal ako ng Diyos, siguro noon pa man talaga naglingkod na ako. Pero walang aksidente sa Lord eh. Minsan niya-allow niya yung mga bagay na hindi maganda eh. Para para lumapit tayo sa Kanya. Sipin mo dito sa ating pinag-uusapan, pinili tayo ng Panginoon at hindi tayo titakwil. Madalas, aminin man natin o hindi, tayo po ang lumayo sa Panginoon.
Pero alam niyo, kahit na ganun man yung minsan nararamdaman natin na parang unfair si Lord. Hello? Lord, bakit hindi mo binigay ko? Bakit? Alam niyo, huwag kayo maiingit sa mga ganung tao. Hindi mo pa panahon. Wait, amen? Maghintay ka. Darating din yung panahon mo. Madalas kasi sa tao naiinip eh. Tignan mo ang katabi mo, mainitin ba yan? Alam mo yung naiinip, laging gumagalawin dito niya. Gumaganyan pag nakaupo, no? Alam niyo mga kapatid, ayaw ng Diyos sa atin, no? Na tayo ay mag-isip ng mga bagay na laban sa Kanya. Kaya sa tuwing naiisip mo na parang unfair si Lord, kalimutan mo yun. Ang lagi mo na lang isipin, hindi ko pa panahon. Amen? Amen po ba? Kaya dapat makita mo, no, na noon pa man, kinuha ka sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, no, noon pa man, pinreserve ka na ng Diyos. Tignan mo may katabi mong maganda na yan. Okay. Sabi ko nga kanina, ayaw ng Diablo na makita at ma-encounter mong Panginoon. Ano ang nais ng Diablo? Gawin mo yung gusto mong gawin. Kahit na alam ng Diablo na makakasira sa buhay mo. Kaya sabi niya dito, no, ako isa sa iyo sa verse 10, huwag kang matakot, ako ang Diyos. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Alalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Kapag tayo po ay nasa gitna ng kapahamakan, takot, pagdaramdam, karamdaman, kasakitan, lagi mong isipin, ang Diyos ay isa sa iyo. Siya po ay sumasa atin. Huwag natin isipin na parang iniwan tayo ng langit at lupa. Kasi tuwing ikaw ay nananalangin, parang tahimik ang langit. Kapatid, hindi. Minsan pinahihintulutan ng Diyos yung mga bagay na hindi maganda para maisip natin na may isang Diyos na naghihintay sa akin. Minsan po ba mga kapatid, na-realize mo ba na hindi pala sapat yung aking kakayahan? Minsan po ba na-realize pa natin na kulang pa pala yung aking kakayahan? Bakit? Ang Diyos kasi ang pupuno sa lahat ng yan. Amen po ba? Lahat ng may galit sa iyo, sabi sa verse 10, ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa iyo. Huwag naman pag-pray na mamatay. Amen? Nandiyan po ba kayo? Baka nang pag-pray mo na yung lumalaban sa iyo is mamatay. Huwag natin ipag-pray. Ito yung isang pangako lamang ng Panginoon na kung saan kapag ang Diyos ang ating sandigan, kapag ang Diyos ang ating tanlungan, mga pangako niya sa atin is patuloy na mangyayari. Amen po ba? Amen. Ano po yung ating point number 1, no? Kapag ang Diyos ang ating tanlungan, walang kapangyarihan sa atin ng takot. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Sabi sa point number 2, when hearts are changed, harm is replaced by peace. Kapag binago ng Diyos ang puso, napapalitan ng sakit ng kapayapaan. Kaya, kung ma-realize mo, or na-realize mo na that God is your refuge, kailangan yung puso na babago. Amen? Ayan po ba kayo? Dapat yung puso na babago. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat pala na babago. Napapalitan ng kapayapaan yung pagkatakot, yung sakit, yung bagay na hindi maganda. Bakit? Kasi, nasabi ko nga po kanina, kapag ang isang Kristiyano is wala ng kapayapaan sa kanyang isip, sa kanyang puso, yun na. Doon na po magsisimula yung mga bagay na hindi maganda. Mawawala na yung first love mo kay God. Mawawala ka na ng gana. Kapatid, alam niyo bakit minsan nawawala po yung ating first love sa Lord? Kasi yung ating puso, imbis na payapa po yan, is nagkakaroon po ng sakit. Sabihin mo sa katabi mo, may sakit ba yung puso? Magtanungin mo nga siya. O mag-reply ka, sabihin mo, wala akong sakit, sabihin mo. Di ba? Hello? Kaya madalas, naisip po ba natin, mga kapatid, na yung bunga ng ating ginagawa is ito yung naidudulog natin sa ating puso. Amen po ba? Kaya, sa mga handang maghintay sa kanilang tunay na kabiyak, alam niyo po mga kapatid, isang payo ko lang, huwag kang maiinip na maghintay. Kapag dumating talaga yung para sa'yo, sabi ko sa'yo, wala sa height yan. Para sa'yo talaga yan.
Amen? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, no? Ikalawang Korinto, kaya't kung nagipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, tignan nyo nga po yung katabi nyo, tao po ba yan? Isa na siyang bagong nilalang. Amen? Ibig sabihin, hindi literal na kaya pumasok ka sa Jollibee, paglabas mo, hamburger ka. Hindi ganoon. Ibig sabihin po, ang nakipag-isa kay Kristo, no, bagong nilalang, ibig sabihin, hindi lang yung literal na yung physical appearance mo ang mababago. Mababago mo yung kaisipan mo, mababago mo yung puso mo, mababago yung pagsasalita mo, mababago yung paglakad mo, mababago yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo. Maraming magbabagong pagbabago sa iyo. Bakit? Kasi na-realize mo na si Kristo pala ang katugunan ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa iyong buhay. Kaya nung nagipag-isa ka sa Kanya, naging bagong creation ka. Tama po ba? Kaya nung na-realize mo na bagong creation ka na, dapat pala hindi na nag-ahari sa iyo yung galit. Tignan mo nga yung katabi mo, galit ba yan? Amen? Yung puot, totoo, iba po yung galit sa puot. Ibig sabihin, yung napupuot kayo, ito yung ayaw mo magpatawan. Hello? Seloso? Selosa? Dapat medyo naiiwasan niyo po yan. Hanggat maaari, tanggalin niyo yan. Nawawala yung pagdududa. Dapat kasi bakit new creation ka na? Ikaw ay binabago ng Diyos. Pero, ako po'y naniniwala, ito pong verse na ito, ang ating pinag-uusapan, isang proseso. Sabi mo, saktan mo, isang proseso. Ibig sabihin, kung ikaw ay, siyempre, kung dati kang matigas ang puso na ma-pride. Sino dito yung mga ma-pride? May nag-amen? Ibig sabihin ba, hindi ako magsusorry. Yung mga hindi mahilig mag-sorry po dyan. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo may naging pag-isa kay Kristo, natututo ka ng mga kakumbabaan. Bakit? Binababa mo yung pride mo at nare-realize mo kahit hindi mo pagkakamali, dahil kapatid mo siya, dahil mahal mo siya, ikaw na yung mag-give away. Yan po yung pinaka-the best. Amen po ba? Alam niyo po, naalala ko yung ating pastor na si Pastor Chris. Tuwing kinukwento niya, alam ko po na meron silang samaan ng loob ng asawa niya. Magyayaya siya maglakad. Kaya sabi ko, okay lang po ba kayo? Alam niyo yung ginagawa niya, siya po'y bumibili lagi ng pasalubong kapag uuwi na siya. Bakit? Walang salita, susuyuin niya yung kanyang asawa. What is the point? No? Ibig sabihin ba minsan po, sa isang relasyon na kahit na alam mo hindi mo kasalanan, mas maganda po ikaw ang nagiging way of peace. Amen? Ikaw ang nagiging daan ng kapayapaan, ikaw ang nagsisimula ng daan ng kaayusan. Tingnan mo yung katabi mo? Ganyan ba yan? Amen. Hello po. Kaya sabi dito no, sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya papansin mo ba mula nung mag-church ka? Medyo hindi ka na nakakarami ng stick, no? Alam niyo ba yung sinasabi ko? Medyo unti-unti nang nababawas. Bakit? Kasi na-realize mo na kailangan pala tanggalin mo yun. Why? Kasi binago ka na ng Diyos. Sabi dito, no? Ang masuwayin inyong puso ay gagawin mo puso masunurin. Bakit? Kasi, tanongin ko po kayo, masaya po ba kayo, mga kapatid, kapag kayo po ba'y gumagawa ng mga bagay na labag sa layunin ng Diyos? Hindi po, di ba? Pero pansinin mo, kapag ikaw ay sumusunod sa katuwiran ng Diyos, kahit po medyo mahirap, nakakatulong ka ng mahigpit. Amen? Kaya tayo po hinihikayat ng ating pinag-uusapan na dahil binigyan ka ng Diyos ng bagong puso at bagong spirito, hindi na dapat masuwayin ang iyong puso. Amen po ba? Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking spirito upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao, pero kayang gawin ito ng Diyos. Tama po ba? Madalas ang ating mga katabi, ng mga katabi mo, gusto mo maging ganito siya, maging ganyan siya, hindi po. Kapatid, tao lang tayo. Paano si Lord lang ang makakapag-change ng ating mga katabi? Si Lord lang po.
Tayo gagamitin niya ng mga lingkod ng Diyos. Tayo gagamitin niya ng mga leader or instructor or teacher, no, para i-guide po yung mga tao. Pero at the end of the day, naniniwala po ako, lahat ay nakukuha sa panalangin. Amen? Kapag sinuko mo yung isang tao sa panalangin, wala kong imposible sa Panginoon. Amen? Yung galit, napapalitan ng pagmamahal. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Ang ating huling points, when we belong to Christ, no one can destroy us. Tama po ito. Kapag po tayo ay kabilang kay Kristo, walang sino man ang makakawasak sa atin, even the devil. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, no, hindi po tayo kayang paghiwalayin kahit sino pa. Kahit sino pa yan. Tingnan niyo po si Tita Christy. Karoon ng karamdaman, pero nalilito pa rin sa Panginoon. Naging malala na nga lang po yung karamdaman niya. Nagkaroon ng komplikasyon. Pero sa bandang huli, sa huling hilinga ng buhay niya, nandun po yung kanyang huli. Walang nakapag-iwalay sa kanya. Sabi po ng Romans 8:35, no? Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tanungin ko nga po kayo mga kapatid, sino po ba? Yung bang buhay mo ngayon, may makakapagpahiwalay ba kay Kristo sa'yo? Sabihin mo, wala. Ano sabi dito? Paguluhan, kaya, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Wala. Hanggang kamatayan. Amen. Si Tita Christy, no? Sa aking pag-alala lang sa kanya, mga kapatid, no? Hanggang kamatayan, iniwala ako. Sino ko niya yung buhay sa Panginoon. Kaya alam niyo po, wala pong ibang hangad ang Diyos sa atin, kundi ano, isuko natin yung buhay natin sa atin. Huwag na tayo tumingin pa sa kanan, sa kaliwa, diretso lang tayo. Bakit? May naghihintay sa atin na kaharian doon sila. At walang sino man ang pwedeng makapinsala sa atin kapag ang Diyos ay nasa atin. Sabi sa verse 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen? Amen po ba? Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa verse 38 sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay o mga anghel o mga panunuan at ang mga kapangyarihan ang kasalukuyan o ang inaharap. Verse 39, ang kataasan o kalaliman o alimang nilalangay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa atin na ating Panginoon. Walang sino po ang pwedeng manakit sa iyo, ang pwedeng umagaw sa iyo kapag tayo po nag-ibag-isa kay Kristo. Amen? Sila dito, lalo siya na ilang sa umaga ito. Na-realize niya, wow, ang solid pala ng pagmamahal ni Lord sa akin. No one can separate you from the love of God. Dahil mahal ka ng Diyos, love you so much, siya mahal sa iyo. Kapag ma-realize ka, sabi sa atin, last verse sa Isaiah 54:17, no weapon that is formed against you shall prosper. Amen? Hindi ka pwedeng hawakan ng sitwasyon, tandaan mo yan. Kahit minsan ginugulo ka ng sitwasyon, ng away, lagi mong sabihin sa isip mo, nothing will harm. Nothing can harm you. Amen? Walang sino man ang pwedeng malapit sa'yo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang ating Panginoon. Sa ating konklusyon ng mundo ito, hindi titigil sa pananakot, pero ang Diyos ay hindi rin titigil sa pag-iingat. Amen? Well, nothing harms, hindi dahil ang problema, kundi dahil ang Diyos ang ating kanlungan. Kaya manatili ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, sa Kanyang paghahari, at mamuhay sa katiyakang hawak ka ng Diyos. Okay? Sa umaga ito, kung ikaw man ay nabubuhay pa sa takot, kapatid, huwag na huwag kang matatakot ka. Alam mo sa sarili mo that God is with you. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, God is with me. God is with me. Sabihin mo sa sarili mo,
especially spirit of faith. Sabi ko, Panginoong Diyos, kasama ka namin. Kaya naniniwala ko sa bawat desisyon ng mga lingkod dito ay kasama ka nila. Dalangin ko, natatakot ba na dito ngayon na may saling naiisip paano kaya mangyayari bukas sa mga luwa. Panginoon, dalangin ko yung palakasin mo mga lingkod dito. Dalangin ko yung pagtagumpayan mo sila sa mga dito. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ay maranas na yung pagpigil ng pagpapayan ng bulan ngayon. Salamat po, Panginoon. Pray to the amazing things of the Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, let us worship Him. Sa pangalan mo, Jesus. Yes. Oh, let us rejoice. Sa pangalan mo, yes, Lord. Sa pangalan mo, I pray na patuloy nilang malampasan ang bawat tao ng pagdududa na minsan nilang isinigay ng kaaway. Sabi mo, Panginoon Diyos, ay mga salita. Ikaw ay siya sa amin. Kasamahan mo kami. Hindi kami dapat matakot, hindi mabahala man lang. Salamat sa iyong mga pangako sa umagang ito sa mga lingkod ito. Dalangin ko po ay makunin ng mga lingkod mong ito ang mga salita sa buong isang lingkod ito. Puri ka namin sinasamba sa pangalan ng Lord na si Jesus. Amen.
Hallelujah. Paano mo natin si Lord? Are we blessed po ba sa message ni Lord? Ngayong ito. Sino po dito yung parang nabawasan o yung takot po niya dahil alam niya na pagkasama niya si Lord? Wala talagang makakilala sa iyo. Amen ba? Sometimes po, yan po yung ginagamit talaga ni Satanas para po tayo manghina sa paglilingkod kay Lord. Para po tayo bumalik sa mga dati nating buhay. Pero huwag po tayo na basta-basta matatakot po sa Kanya. Kung matatakot man po tayo, dapat sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? So, ngayon pong umaga nito, alam po ba, gusto ko lang po mag-share ng konting testimony. Yung pong prophetic word po natin this year is expansion. Tama po? Ano po napakabuti ni Lord kasi yung first doon na po yung Isaiah, no, na naganap na. Hindi ko po pala napansin, no, na sabi ko, ano naganap, Lord? Sabi ko ba sa sarili ko. Yun pala po, si Lord is meron na siyang tinuod na panalangin, no, bago pa po 2026. Kaya po pala sabi, hindi po ba nakikita na ganap na. No, pagtingin ko po sa email ko, saka po sa pinadalang sulat sa akin sa bahay. Puso pa po yung mga sulat, no, mga mail din. No? Alam po yung matagal kong pinagdarasal na noon pa man, nakala ko na imposible makuha ng isang ordinary tao sa kaya ko. No, siguro po ito na yung time para sabihin. Ganun po yung walang imposible sa Diyos. Napakalupit po niya, sabi ko. Akala ko habang buhay na lang ako na ganito na yung work ko, ganito na yung trabaho ko, wala, parang sakto lang, ganun. Pero yung pong mga ginawa ko para kay Lord noon, last 2016, ngayon 2026 na, no, yung mga ginawa ko ng mga sa kanya na mga pagtatanim, paglilingkod, paghayo, no? Hindi ko po pala napansin na kahit tayo talaga yun sa matabang. Ayun po, sabi ko, sa ayaw at sa hindi pala, yung mga itinanim mo ngayon kapag punahin tayo sa matabang lupa, tutubo mo yan. Huwag mong isipin na noon, marami na nang nagawa kay Lord na sayang, hindi. Lalo na ako nang papatuloy ka. Kung isipin, marami ka nang nai-share kay Lord, o nai-balik kay Lord, na 10% na kinita. Makala mo na sa'yo, hindi. Darating po yung time, lalo na pagkatating po sa mga magugulat na lang. Yung itinanim mo noon, yung pag-honor mo sa mga leaders mo noon, pag-hayo mo noon, pag-linis mo ng church, pag-sa-settle mo, pagkakat siguro ng hina ka, napagod, pero bumangon at bumalik. Sayang sa hindi. Lalo na kapag punayan sa matabang lupa, tutubo mo. Napakalulit po ni Lord nung nabasa ko yung sulat. Nakita ko na last December 26, yan. Yung kung pinapangarap ko na mumunting tahanan o mumunting house and land. 2026 ko pala pinakita ng kayo. Nagbakalid ako, no, pinakita niya sa akin December 26 na take out na ko, long take out. Ibig sabihin, yung 2026 na year na ito, year of expansion, no, is talagang tinupad na po ba? Hindi mo ba nakita? Nanap na. No, kaya po napakabuti ni Lord at pray po this year, no, is ma-turnover po ng tuluyan po yun. Dahil hindi pa po tapos yun, sa po natin, kaya doon pa, pero si Lord po yung natapos dyan. Amen. Pero pala naman po natin. Gusto ko lang po kayo sabihan, no, hindi po para tinggitin kayo or something, kundi para po sabihin sa inyo, may mga
binabalik natin ang mga ikapurito para kay Lord. Totoo po yun na bubuksan niya talaga yung bintana ng langit at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Yes? Although may mga nangyari kung mga aberya sa paglilingkod ko kay Lord, walang breakthrough kung walang may break muna sa'yo. Like Joseph, hindi siya magiging gobernador ng Egypt o hindi siya mapopromote kung hindi pinahintulutan ng Panginoon na ibenta siya mismo ng mga sariling kapatid niya, sariling mga pamilya niya. Minsan si Lord hindi maintindihan talaga. Sabi nga po niya, your ways are not my ways and your thoughts are not my thoughts. May mga kaparang-anan po siya na medyo masakit. Pero behind that, hindi mo lang napakaganda pala ng plano niya. Akala mo lang masakit oo. Pero hindi mo alam, inalaw niya pala yun para matupad yung layunin niya sa buhay. May mga plano ka minsan na gusto mo, ito yung mangyari, pala ganito, ng ganyan. Pero minsan hindi mo tuloy. Minsan may mga mangyayari pag hindi maganda sa'yo. Bakit? Kasi mas maganda yung plano niya. Amen po ba? Praying po na tayong lahat is kung ano man yung mga naririnig natin yung mga salita ni Lord dito, dapat maitanin po yan sa matabang lupa. Kasi po, kapag naitanin yan sa matabang lupa, alam naman natin, pag yung lupa, ma-fertilizer po yan, alaga, at lagi mo hinahalagaan yung mga dinamin mo, lagi mo silang tinatanggal mo yung mga peste. Isa po yung mga natatayo natin dito, naniniwala po kayo na nabe-peste po. Yung parang ibig sabihin is, lalo na kapag hindi po tama yung magkakatanim. Kapag hindi buo, hindi po talaga siya, kumbaga talagang lalo. Tutubo siya, pero pwede po siya mag-peste. Tutukain ng mga ibon, ng mga damo, o tutubo sa mga bato, tutubo siya pananggalingan, pero mamahal. Pero sa atin po, na mga nandirito, I am encouraging everyone, na huwag po tayo magsawa. Mga tinalin natin kung may binabalik natin kay Lord. Someday, yung mga nagmahaliin sa'yo, yung mga akala nila, ganyan mo na lang. Sabi nga ni Lord, I will make your name great. I will bless you and will curse you. So patuloy po, at tayong lahat, mga tagal na Lord Grace, tiwala po tayo Lord, huwag po tayo magsawa. Lalo na po sa pagbabalik ng para po sa kanya. Amen? So, tayo po lahat ay tumayo, may oras na ito. And year of expansion, hoping and praying po na na may expand din po yung gawain ni Lord sa paglilipatan namin, sa may magana. Hoping magkaroon po kahit yung munting mga center for outreach doon. Para po, yun po kasi yung pinakita sa akin ni Lord na vision dati, para magkakaroon ng makakuha ko ng bahay rin doon. Ito patutukoy ko parang sa panalangin. Makakuha ko ng bahay rin doon. Tapos sabihin ako sa kanila siya, magiging outreach. Ngayon ako kasalukuyan yun. Naniniwala po ako, kung ano man yung mga pinapakita ng vision o sa panaginip. Remember, sa panaginip niya sa napapakita sa Lord ng mga signs. Niwala ka, someday, iti-testify niya. Kasi kasalukuyan ng panaginip. Amen ba? So, God is challenging us right now, na itaas mo yung nais mo na ipanalangin sa pamamagitan ng pagbabalik ng para sa Kanya, para buksan din niya sa pamilya mo, sa buhay mo, yung bintana ng langit at ibuhos sa atin sa ganang pagpapala. Sige po, taas po natin yung ating mga pagkakaloob at inanya po lahat. Una sa lahat, ipag-pray po natin yung family ni Christy. Let's pray for comfort, at patuloy po sila ng tiwala para kay Lord. Sige po, taas po natin yung ating pagkakaloob kay Lord. Hallelujah God. Salamat po, Lord, sa buhay po ni Christy, Panginoon. Lord, alam po namin, Diyos, na may mga nagawa rin po siya noon, Lord God, na hindi po tugod-tugod sa iyo. Lord, naniniwala po kami na siya po'y nagsisi na, Panginoon, siya po'y tumalikod na sa mga kasalanan na yun. At ngayon po, Lord, siya po'y naglingkod sa iyo, siya po'y nanunubali sa iyo, tinanggap ka niya as
our Lord and Savior. Lord, patuloy na naniniwala po kami na kasama na po siya. And we pray for your family, Panginoon. Lord, we pray for comfort, God, protection. Lord, patuloy na ikaw kung bigay sa kanila ng kapahingahan, Panginoon. Sa mga panahon, O God, na sila po'y malulungkot, sila po'y mawawala ng pag-asa. Tuloy, i-bless mo pa rin po sila. At ibinig, O God, hindi ka patapos sa buhay nila, Panginoon. Patuloy po silang mapapalain. Palain mo rin po ang mga kapatid ko at ang mga tao na nandito ngayon, O God, na magtatalim ang babalik, O God, ng inyong pong ikabot ninyo, O God. Bless them, naniwala ko, O God, na ito po'y tutubo, lalabot, magmumuha ng nagsasandaan, Lord God, ng marami, Panginoon, nagsisit, nito'y katumahapaw, at ano man po kanilang manalangin, they are praying for own house, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, I know, Lord, walang imposible sa iyo. Lord, if they are praying for babies, Panginoon, karoon po ng anak, Lord, in the name of Jesus, Lord, naniniwala ko kung ano po yung ginawa mo kina Abraham at Sarah, Lord, kaya mo kung gawin niya, Panginoon. They are praying for healing, O God, in the name of Jesus, O God, magaling po sila, Lord, at palaksin sa kanilang pananampalataya, Lord, they are praying for financial breakthrough, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, naniniwala ko, gagamitin mo ang mga bahay nila, gagamitin ang mga tao upang pagpalain po sila, Panginoon. Dahil po ang lahat ng mga pamilya na nandito, at ang mga kapatid namin, mga pamilya namin, Lord God, na hindi pa naglilingkod sa iyo, mga tumalikod sa iyo, Lord, set a conviction to their hearts like the prodigal son, Panginoon. Lord, na bumalik yung kanyang senses, Panginoon. Lord, at magdesisyon, Panginoon, kung anong bahay mo sa iyo. Tuloy ni bless mo mga maliligon, Panginoon, magamit mo ito para sa iyong kapurihan. Lord, at I believe someday may isa na namang punta tayo dito, Panginoon, upang